Hello guys, isang mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting Hardiness Sir May Vlogs. And for today's update and for today's vlog ay ibabahagi ko yung naging matagumpay na isang pagpaparami ko or propagation ko ng isa sa mga very rare, exotic at stunning at very appealing na halaman sa taon ng 2025. Ito po yung tinatawag na Chrysotomys pulchelia or mas kilala po ito sa tawag na Black Flamingo plant. Kapansin-pansin po na napaka-glossy ng kanyang postura, especially ng kanyang dahon or foliage. I-focus po natin, ipakita po natin ang kanyang napakagandang red to orange na bulaklak. So ito po is naparami ko sa pamamagitan po ng stem cutting. Binigyan po ako ng aking kaibigan ay isa rin pong kaplantito na si Tadeo Talan Vlogs. Nakakatuwa dahil hindi ko inaasahan. Akala ko hindi siya magta-thrive, pero with my loving at tender care ay tunay na nag-survive po siya. So since ang Black Flamingo po is considered po siya as lucky feng shui house plant, situate ng pag-aalaga po dito ay chinecheck po natin. Kailangan po ang pag-alaga po dito ay masinsinan dahil ang labis na tubig kanyang kapag naranasan or nakuha ay hindi nagiging maganda. So kapansin-pansin po na herbaceous plant po ito dahil po ang dahon niya po at yung pinakatangkay po is nag-store po ng tubig. Kaya po hindi po dapat natin siyang diligan araw-araw dahil yun po is prone po ito sa mabilisang pagkabulok ng ugat ng kanyang mga halaman na ito. Ang labis na pagkabulok ng ugat po is yun po ang senyales na hindi po natin siya naalagang mabuti or labis po ang tubig na kanyang naranasan dahil hindi po yung nakakabuti or nakakaganda dahil isa po ang dahilan na yun o rason para po mabilis po na mabulok ang ugat ng halaman na Chrysotomys pulchelia, at kapag nangyari po na labis po ang pagkabulok ng ugat ay yun na po ang pinaka worst case scenario ay pwede po tayong mamatayan ng mga lucky feng shui house plant at yun po ay sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran or oportunidad. Napakaganda po, pinopagate ko po siya dito sa aking planter na ito. Ang pinaka soil mix po is combination po siya ng rice hull, coco peat, yung loam soil, vermicast, at yung meron po siyang mga maliliit na mga bato po, yung sandy na sand po is naglagay din po ako para po madali po siyang dahil gusto niya po ang mainit na lupa. So napakaganda po, 'di ba? And nakakatuwa din po. So hindi po siya related sa halaman na ito pero nakakatuwa po dahil meron po siyang tumubo na mother of thousands plants po sa kanyang palibot na mother plant. So ang propagation po dito is maganda po dahil nakakatuwa dahil hindi po maalis sa aking labi ang pagngiti dahil naging matagumpay po ang pagpaparami ko ng halaman na ito. Sila po is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. So ang pagdidilig po dito is done every week po. Or kung sa tingin nyo na meron pa po siya or basa pa po ang lupa ay I suggest na wag nyo po siyang diligan pa dahil baka magkaroon po siya ng fungus or bacteria sa mismong pinakapalibot na mother plant. Since bago pa lamang po ating propagation, dapat po chinecheck po natin ang status ng kanyang lupa, yung humid level ng lupa, ang status at yung pinaka-proseso ng pagdidilig po sa halaman na ito. Ang pinaka-suggested recommended na paraan po ng pagdidilig po is yung pong misting. Gumamit po tayo ng water bottle or yung tinatawag po na spray bottle container para po hindi po sobrang pagdidilig po para sa ating halaman na ito. I-focus po natin talaga yan siya. 'Di ba napakaganda po talaga kung
kung inyo pong pagmamasdan. Pagpasensya nyo po, medyo hindi po magandang aking boses ngayon. So ito ang kanyang pinaka-top view portion or look. Ayan. Napakaganda po, di ba? So ito po is napakagandang ilagay po. Wag nyo po siyang ilalagay sa humid na lugar. Moist soil po ay hindi maganda dahil ang sobrang halumigmig po at sobrang moist na lugar po ay hindi maganda dahil considered po ito as pwede po siya sa mga maiinit na lugar. Wag lamang po yung sobrang sun exposure dahil pwede pong matuyuan po or ma-burn, masunog po ang kanyang pinakadahon po. Ayan. Short update lamang po ito, guys. Bakit siya naging maswerte? Dahil po ang kanyang kulay ng dahon ay very glossy. Dark green po ay sumisimbolo ng karangyaan. Sumisimbolo po siya ng magandang at positibong enerhiya na siyang pwedeng humaltak ng mga siksik-liglig na gumapaw na mga blessing na siyang ipagpapasalamat po natin. Since propagation ko lamang po ang ganitong halaman po ay nakakatuwa dahil talagang nag-survive at naging matagumpay po. At ang pagdidilig po dito is done every week po. Ang pinagdidilig ko po dito is yung mineral water po. And para sa kanyang planter or paso, inilagay ko siya dito sa malawak po ang pinaka mouth ng ating orange na paso or planter. Dahil mas marami siyang may posibilidad na magkaroon siya ng maraming supling, anak, babies kapag inilagay po natin ang ating mga propagation sa isang malawak na espasyo kagaya po ng nakikita nyo sa kasalukuyan. So nakakatuwa dahil kahit na propagation lamang po ay napamulaklak ko na po siya. So ayan siya, diba po, napakaganda na kanyang red to orange to red na kulay ng kanyang bulaklak. Maswerte po ang mga kulay na pula, orange sa mga flowering plants dahil ang kulay na yon ay sumisimbolo po ng kayamanan, ng karangyaan, sumisimbolo at nagrepresenta po ito ng isang maalwan, masagana na pamumuhay po. So napaka-glossy, waxy ng kanyang dahon kung inyong pagmamasdan. Bakit siya naging maswerte? Dahil ang mga kulay po na dark green, orange at red po para sa combination po ng colors para sa ating Lucky Feng Shui Vastu plant po. Yun po ang mga kulay na napaka-buenas na siyang tutulong po para po gawing lucky charm, money magnet, Lucky Feng Shui house plant ang nasabing Chrysotomis Pulcheria or yung Black Flamingo. Short update lamang po ito, guys. Maraming salamat po. Nawa po ay nakakuha po kayo ng mga kaalaman na siyang tulong, na siyang posibleng makatulong para po mahaltak natin ang kaswertihan, kasaganahan, maalwan na pamumuhay sa taon ng Wood Snake 2025.